isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarind? Doon pala yung 1 billion. Totoo. Na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun yung napansin namin ni Jen. hindi. Dali ka ngayong Garapil. A case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garapil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Topacio, dapat ma-sanction si House Secretary General Cheloy Garapil dahil hindi tinanggap ng kanyang opisina ang mga ihahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Good morning mga kasama. Happy Saturday everyone. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Impeachment ni BBM Casato na. Saldi ko magiging state witness. Woo! Sigurado, swak sa banga ito. Yan ang hihintay natin ha. Unang impeachment kay BBM, proteksyon umano. Ayon kay Prof. Teguia. Pagtatakip sa mukha ng mga testigo sa Blue Ribbon Committee, wala umano sa rules. Bakit ayaw nilang iharap si Romualdez, Senator Marcoleta? Ko ready to testify versus PBBM impeachment happens. Nako po, Ka-Rudy, ito na ang simula. Malaking balyena sa likod ng korupsyon. Ayan ang malalaman nyo ngayong umaga. Pero pag-usapan muna natin, isip na naman tayo. Usapan muna natin, totoo ba ilalabas nila si Balulong sa investigasyon? Baka kwentong kutsero dahil alam nyo si Pinky mahilig yan mag-cover up. Ando na napag-uusapan o may kumakanta na, hindi pa raw matibay na testimonya para imbitahan. Ano ba talaga? Imbitahan nyo, hindi. Halatang halata na kayo. Kayo ang tagapagtanggol ng Senado. Baka lumabas ata ang kwento na hindi nanalo Diba? Nagbabayad ng utang na loob. Simulan natin yan dito sa Korte Suprema. Itinakda ang huli na argumento. Saan? Tinakda na ng Korte Suprema ang oral arguments sa 4 na consolidated petitions na kumukestyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations at ilang special accounts sa 2024, 25 at 2026 General Appropriations Act or GAA. Ayon sa opisyal na anunsyo ng Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, gaganapin ang oral arguments sa mga susunod na petsa: April 8, 2026, 10 a.m. April 22, 10 a.m. Session Hall Supreme Court, Baguio City. Hinahamon ng mga petitioner na binubuo ng mga mambabatas, taxpayers at concerned citizens ang umanay mga budget adjustment ng bicameral conference committees na sinasabing nagpalobo sa pambansang budget sa loob ng 3 magkasunod na taon. Kabilang sa kinukwestiyon ang program appropriations, special accounts sa general fund. Tagal na kasi yan, 2024, 25, 23, meron na ata ang program. Bakit kasi doon yun nilalagay sa unprogram? Pwede naman sa program. Di ba? Kasi yun yung pagkakataon nilang makapag-insert, makapagnakaw, makapaglipat ng mali-malitang pera. Kasi pag hindi na talaga yan sa program, di ba? Wala. Ako, na sinabi ko doon kay saldi ko, sige, dagdagan mo ng 200 billion. Ilagay mo sa unprogram. Gagawa na ako ng kwento. Ginamit ko to sa pagbibigay ng ayuda. Diba? Ganun lang yun. Simplihan lang. Ganun sila magnakaw. Kasi kung nasa program, hahanapin ng tao.
Tapos nawala ng pondo, bistado sila. Di ba? Sa iba't ibang kaso, hinahamon ng 449.5 billion pesos bicameral insertions Naku, sa 2024 GAA, mga pagbabago sa special account sa 2025 GAA at ang konstitusyonalidad ng unprogrammed appropriation sa 2026 GAA. May mga petisyon ding nagsasaad na tumaas ang Special Road Fund ng DPWH mula 16.756 yan billion dapat ang questionin, ha? Humanda ka na rin, Boy Paos. Baka kasama ka na rin sa investigasyon dyan sa susunod. Di ba? Magagaling kayo eh. Magagaling kayo magtago. Magaling kayo gumawa ng eksena. Meron pa kayong pa-ICI. Pupunta pa kayo ng Davao, doon pa kayo mangungulit. Nandyan lang pala sa Ilocos yung tulay na walang karugtong. Napakadami sa Ilocos. Namasahe pa kayo, nag-aeroplano pa kayo. Di ba? Napakasimpleng baybay ng Ilocos. Baylan lang, hindi ka pagagastos ng pamasahe. Doon kayo mag-ikot, makikita nyo lahat ng mga pandodorobo doon. Huwag kayong masyadong bilib sa sarili nyo. Ngayon lang yan. Sa susunod na panahon, 2027 na. Tapos na ang karera nyo. Saan kayo magtatago ngayon? Galingan nyo ng husto kasi bawal na ngayon ng balimbing. Yung butterfly. Kung saan sa lumilipad na kampo. Hindi na pwede yun ngayon. yun patungong 34.7 billion pesos sa ilalim ng 2025 GAA. Sino ba ang pumirma nito? Yeah. Hindi ba't si BBM? Kaya pinagtatanggol ng Malacanang si BBM. Kaugnay ng pagpirma niya sa 2025 GAA na binabansagan ng mga kritiko bilang most corrupt budget in history. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, hindi raw agad makikita ang mga posibleng anomalya sa budget sa mismong papel at ang mga irregularidad ay kadalasang lumilitaw lamang sa yugto ng implementasyon. Aniya, pinangalagaan niya ito. Hindi naman kasi agad makikita kung ano ang proyekto na maanomalya. Malalaman mo lang yan kapag nakita mo na wala talagang proyekto. So hindi natin masisisi ang Pangulo kung ito'y kanyang pinirmahan. Kaya't lalong nagulantang ang Malacanang sa muling pagpaparamdam ni Zaldico. Kinumpirma ng kampo ng mga naghain ng ikatlong impeachment complaint na tatayong testigo si dating mambabatas na si Zaldico upang patibayin ang impeachment bid laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor, may direktang komunikasyon siya kay Zaldico na aniyay sumusuporta sa kanilang impeachment complaint at handang umarap bilang saksi sakaling umusad ang kaso. Sinabi ni ngayon, dito na magsisimula ang kalbaryo mo. Dito mo mararamdaman na wala kang kwentang tao, na kinakasuklaman ka ng maraming Pilipino. Pag nagsalita na si Zaldico laban sa'yo, at pipigil-pigilan mo pa yung impeachment complaint, meron pa kayong nalalaman na one year bar rule, tantanan nyo kami. Dahil kumikilos na ho ang taong bayan para masibak ka, bongit-ngit. Unang impeachment kay BBM, proteksyon, umano, kita nyo na. Diba? Gumagawa pa kayo ng pegi impeachment nyo para magkaroon ng one-year bar rule. Samantala, kung ang isang political strategist po ang tatanungin, malinaw na ang motibo ng unang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay upang matrigger po yung one-year bar rule ng impeachment process at protektahan ang Pangulo sa mas lehitimong reklamo. Kunin natin ang detalye mula kay TJ Mendoza. Tila pakawala ng administrasyon. Yan ang pananaw ni UP professor at political strategist na si Malu Tiquia sa unang impeachment complaint na isinampa ng abogadong si Andre De Jesus na inendorso naman ni Representative Jerny Jet Nisay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes. Pero para kay Professor Malu, sinadyang ihain ang complaint para matrigger ang one-year bar rule ng impeachment process kasabay ng kanyang puna na mahina ang mga batayan ng reklamo na napaloob sa nasabing impeachment complaint. Pag tiningnan mo yung complaint ni Attorney De Jesus, ang annexes nun,
newspaper clippings. How can you file an impeachment based on newspaper articles? 'Di ba? Kahina-hinala rin para kay Tikia ang mga personalidad sa likod ng naturang reklamo Yan. mula sa abogadong nagsampa nito hanggang sa kongresistang nag-endorso. Yan ang sinasabi natin. Noong una, akala natin tuwan-tuwa na tayo. Dahil may nag-file na kagad ng impeachment case laban kay Bonget. Ang problema, peke pala sila. Gusto lang nilang mapigilan ang impeachment laban kay Bonget. Dahil pag hindi na tanggapin sa Lunes, actually, meron nagsampan 2 pa. Kaso hindi tinanggap. Ni-refuse dahil wala raw yung Secretary General. Wala, nasa Taiwan daw. Kahit nasa Taiwan ka pa, kung bukas ang opisina mo, dapat yan katanggap-tanggap. Problema sa inyo, pinipigilan nyo Diba? Gusto nyong hindi matuloy ang laban kay Bonget-Ngit. Hindi naman pwede yun. Puro kayo. Hintayin nyo naman yung taong bayan. Sila naman. Taong bayan naman. Kaduda-duda rin ang hindi pagtanggap kaagad ng House Secretary General sa Yan. 2 pang complaints kahapon na inihain naman ng Grupong Bayan at ng grupo ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. So, ang sense namin, hindi tinanggap yung 2. Ano ka ba naman? Ministerial lang naman yung pagtanggap. Wala Kaya siyang nga. desisyon na gagawin. Stamp lang, receive. The fact na hindi at sinabing nung Deputy SecGen na I am not authorized to receive, ay wala naman yun sa ligang batas na ruling na ang authorized representative ng SecGen ang dapat tumanggap. So yung hindi nila pagtanggap is an abuse of discretion. Kaya ang tanong ngayon ni Tikia, sa 3 impeachment complaint na nasa Kamara na, saan roon ang sumasalamin ng sentimiento ng taong bayan? So alam natin kung saan patutungo ito. Walang patutunguhan. Pag hindi yan pinilit sa Lunes, malamang sa malamang, bula yan, kwentong kotsero. Dahil ayaw nilang tanggapin Diba? Ayaw nilang gampanan ng kanilang trabaho. Diba? So mapunta tayo dito kay Senador Marcoleta. Naalala nyo ba yung nakatagong muka ng mga iniimbestigahan? Wala naman sa ruling yun bakit tinatago? Tapos may tagapagtanggol pa sila. Anak ng bogi. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him, ay bakit? Dalawang babae ang nilagay niya ron nakatakip ang buka. Parang alayo. Kasi laging ganun may may Nawawalan suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito Malayo nga, Nabanggit yung 30 Tamarin. Tinatanong ko Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas yan. Opo, sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Hindi, pero naalala ko po, meron nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Doon pala yung 1 billion. Totoo. Na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako parang hindi nila kinala yung saldi ko Kasi halos lahat nakapanood ng video nung tinatanong nyo na. Yun yung napansin namin ni Jen. Hindi po. Samantalang si Diskaya na ituro niya. Yun ang naging interesado sila. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya. Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya, hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya umupo doon at nakatakip ang mukha. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng mukha? Pinag-uusapan ng rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng mukha nasa rules? Yun ang di namin alam. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yung kapag hindi ka na contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan Tama. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng
Oo nga. O kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, halimbawa? lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Oo. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Eh kaya nung challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Tama lang yun eh. Di ba? Bakit ka mo? Oo. Ang pangaraniwang nagtuturo, abay, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede ko malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. Oo. O ano ba ito? Kita nyo naman. Bakit nga naman kasi nakatago ang mga pagmumukha nila? Sumumpa, nakatago ang muka. Di ba? Unfair nga naman yun doon sa mga dating nanumpa tapos hindi nakatago ang muka. Kasi tinuro niyo si Diskaya ng mga dalawang witness. Tinuro niya, hindi ko kilala yan. Never ko pang nakita yan. Tsaka hindi pa nga ako nakapasok doon sa yun ang sagot ni Diskaya, ni Curly. Pero pasiinit pa yan pag hinarap nila si Romualdez. Ang tanong dito, bakit nga naman ayaw nilang ilabas si Romualdez? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Oo. Ano systemic precision, Sus Mariose? Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit doon sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Yun, totoo nga naman. Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Para yun ang gawin naming basyan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Totoo ba lahat to? Wala, kilala nyo naman si Pinky. Oo. Isa lang ang pinaniniwalaan niya, yung kanyang amo. Kaya ngayon nakakabuwisit yan dahil tinuturo ng kanyang amo. Tinuturo na yung kanyang amo, wala pa rin. Nagpapatay malisya pa rin, bulag pipit bingi. Bakit? Baka siguro singilin siya, ipatanggal siya kasi hindi naman siya nanalo. Di umano. Diba? Ito na ang matinding pag-uusap. Paano ngayon kung si Saldico ay isang magte-testify laban kay BBM? Yan ang tanong. Paano ngayon isang araw si Saldico ay nasa Pilipinas na pala at wala na sa Portugal? Paano ngayon yan? Ikaw ang ituturo at si Balulong. Yari kayo ngayon. Lalabas ang tunay na baho nyo. Huwag nyo lang pepersahin. Huwag nyo lang pepersahin. Baka kayo na ang susunod na oblo. Tetestigo umano si dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan Umusad ang ikatlong impeachment complaint. Pinag-aaralan namang sampahan ng reklamo ang Secretary General ng Kamara dahil sa hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pasabog daw na testigo ang grupo naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Saldico is willing to testify on our behalf. Doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation.
Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Ko, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Si Ko nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na Yari ka. nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Ko. Oo, wag niyo muna sabihin. Kung malaman ko na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nga sa Senate, ay gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw nilang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. Pag nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that Yari we will ka ngayong file Garapil. a case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garapil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garapil. And we will file charges against her. Nako, Sa yari, ngayon, iisang Garapil. impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General at na-transmit na sa Office of the Speaker. Ang Ito bilis ang unang- Isipin nyo, na-transmit na. Oo, baka mamaya sa Monday sabihin nila wala na silang tatanggapin. Yun ang malaking problema. Nagawa na naman nila ng kwento. Kasi sa Monday ang pinaka-last na ata eh. And kung nagkamali, correct yun na lang ako. Parang ganun ang systematic strategy nila. Hindi nila tatanggapin yung pangalawa, pangatlo, tapos papausarin nila yung una na peke. Di ba? Mahirap para sa ating mga Pilipino na niloloko na tayo harap-harapan. Di ba? ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo Nako po. at meron Ay, daw tura siyang mo mga palang ebidensya. patawa-tawa. Sagot naman ni Palace Press Officer Nako, tigilan muna kami ha. Ayaw namin marinig yung pangit ng lumalabas sa bibig mo eh. Kaya tigil kami sa'yo. Hands off kami sa'yo. Ha? Oo, baka marinig ka na naman ng aking mga subscriber. Maburisit na naman sila sa mga pinagsasabi mo. Malaking balyena sa likod ng korupsyon. Naku, sino kaya yung balyena ang tinutukoy na yan? Ha? Baka mamaya kilala na natin yung malaking balyena na yan. Ito, I think po ang pinaka-realistic na pag-apologize ng Pangulo is not, I'm sorry because I did this. I'm sorry for my allies. Kaya ito, iaalay ko itong malaking balyena. Oo. Sa tingin niyo po, sabi niyo nga, yun yung paraan ngayon, yung pinaka-konkretong paraan. Sino sa tingin niyo po ang pinakamalaking balyena? Pangalanan na po natin, kaya ba? Si Speaker Martin Romualdez. Oh, yun. Si Congressman Hindi yun, balyena. Oo, balulong yun, balulong. Papangit yun ang gaganda pa ang image niya, balyena eh, mababait yung balyena. Malaking buaya. Oo, yung sabik sa pera. Yan sila. Yun dapat. sa Aldico, si Congressman Sandro Marcos. Marami pa yan. Marami pa yan. Lalo na tingnan nyo kung nasaan nakapark. Nasabi ni Congressman Toby Chanco, yun nga lang i-release lang yung small committee eh. Iko, yung listahan ng proponents, alam mo kung saan nakapark. Alam mo kung sinong sinagasaan. Doon pa lang dalawang yun. Get all those legislators. What can we do? Our democracy is fragile. No? In the process, the 318 members of the House of Representatives, liliit yun. But it has to start somewhere. Hindi pwedeng hearing ng hearing. Hindi pwedeng district engineers lang ang nakukulong. Yeah. Yung dalawa, si Sandro at saka si Speaker Martin, nag-ICC. Hindi naman nila
inopen sa public. So hindi natin alam kung ano nangyari. Tama. Pag mo ang Ilocos Norte, yun yung issue ko dun sa top 15 contractors. Tingnan natin ang Ilocos Norte at ang Leyte. Buksan natin. Sa Leyte, there are 66 contractors doing so many projects. Wow. Ano yung metro? Ibang contractor? Kita Sa nyo. amin, Sipin nyo, Leyte tsaka Ilocos. Ang daming proyekto. Ang tanong, may natatapos ba? Diba? Meron nga lumabas na yung tulay, hindi pa tapos eh. Diba? Walang karugtong yung tulay. Ang saklap. Inaasahan ng mga taga Ilocos, tanyo, Norte. Yan ba yung Solid North? Tinatarantado ng mga anak, mga... Diyos ko po, Solid North. Ano nangyari? Totoo ba na may Solid North pa? Oo. Hindi pa kayo nahihiya sa mga nakaupo dyan sa pwesto. Kinakawawa kayo ng husto. Pera na para sa taong bayan, ninanakaw lang nila. Atty. Topacio, iginiit na dapat patawan ng sanksyon si House Secretary General Garafil. Naku po, ito na matinding usapin Bakit nga naman kasi hindi tinanggap? Pwede naman tanggapin kahit wala siya. Yung deputy medyo pagka-anga-anga. Isipin mo ano dahilan mo bakit hindi mo tatanggapin? Inutusan ka na huwag tanggapin? Di kayo ngayon. Yari kayo kay Atty. Topacio, pwede kayo makulong nyo. Hindi raw palalampasin ng mga maghahain sana ng impeachment complaint laban kay PBBM ang pagtanggi ng opisina ng House Secretary General. Posible raw na dali nila ang issue sa Korte Suprema. Yan. Narito ang exclusive agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, dapat ma-sanction si House Secretary General Cheloy Garafil dahil hindi tinanggap ng kanyang opisina ang mga ihahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. It pains me to say this because the present Secretary General is a good friend of mine. We work together under President Gloria Macapagal-Arroyo. Yes. Yeah. Kasama ni Topacio bilang complainant sina former Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras, Attorney Manuelito Luna, Attorney Harold Respicio, Cathy Binag at Virgilio Garcia. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil out of office kahapon si Garafil. Pero ayon sa Section 3 ng Rules of Procedure ng Kamara, tila hindi kailangan na mismong Secretary General ang tumanggap ng impeachment complaint. Kailangan lang na ihain ito sa kanyang opisina at ma-refer agad sa House Speaker. Kaya naman kinokonsidera ni Topacio na dalhin ang issue sa Korte Suprema. Because this practice has to stop. It happened with the Makabayan Bloc. It happened with Duterte Youth last year. They only accept the impeachment complaints that they want. And those that they do not want, they find one reason or another to reject it or refuse to accept it outright. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Topacio na mas malakas ang kanilang reklamo kaysa sa unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. I believe there is a lot of evidence that is what they say res ipsa loquitur, or they speak for themselves. The failure to veto certain provisions which have already been held unconstitutional in the 2013 case of Belgica, the knowledge that there is corruption, but as stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Which one among his statements are you The one where he said that ilang bahay pa ba sa Forbes Park, Ilang etc. caviar ang gusto mong Gaano karaming kainin. caviar. Naniniwala si Topacio na hindi magtatagumpay ang complaint ni De Jesus at mas substantial pa raw ang Sabayan at Makabayan Bloc. A lot of lawmakers share my view that it is going to be dismissed, and however, it will serve the purpose of inoculating the president for 1 year. Kaya lang hindi rin tinanggap ng opisina ni Garafil ang reklamo ni Bayan President Renato Reyes Jr. We we messaged the SecGen at ang information was that she would be out of the country. We asked was, will there be someone who would receive the complaint? We didn't get a reply.
Hindi na sumagot doon. Hindi na. So, na-scene lang kami. Ang trabaho ng Secretary General is ministerial. Tatanggapin niya, re-receive niya, and tatransmit niya. The SecGen has no discretion on this matter. Tanong ni Reyes, bakit pinapahirapan Dapat yung deputy, mananggot din. At siyempre, dapat kung napanood ito ni Grapil, dapat, sa Monday, umagang-umaga, tanggapin na nila para makasama doon sa impeachment complaint. Kasi kung gagawa na ng kwento at hindi nila tatanggapin, ganun pa rin ang gagawin nila, hindi pwede. ang mga complainant? This is a mechanism for the citizens, for the taxpayers to seek accountability. Why make that process so hard? Plano ni Reyes na bumalik sa Kamara sa Lunes Yun. para tiyaking tatanggapin ito ang kanilang reklamo. It would be really bad faith if they know that we are filing, yet they will proceed with referring just one complaint and exclude the others. So bakit may pinapaboran? The impeachment should not be a rat race. Hindi naman po dapat ito unahan lang ng unahan. Tignan natin yung substantial public interest in this case. Alam nyo, ang hirap lang dito sa mga ito, huling-huli na, mahuhuli na, pilit pa rin nilang ipinagtatakpan itong impeachment. Dapat nga yan ilahad na sa taong bayan. Dapat lahat. Mag-file na rin yung iba. Para dumami ng dumami. Kaso nga, baka sa Lunes, isara na nila, yari. Kung umabot sa video natin ito, huwag mo kalimutan i-like and share. Hanggang sa muli, bye-bye!